walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanong ninyo, kita naman ninyo ang fresh ng beauty natin. Charot! So yun. So kararating ko lang galing school. So medyo malamig dito. Nakakaloka. Nakalimutan ko magdala ng jacket kaninang umaga. So ayan, sinisipon na ako. Kasi grabe talaga yung lamig. Pag lumalamig dito, ayoko kasi hindi siya yung hangin. Dry siya pagkatapos. Alam mo yung pumapasok talaga siya sa mga anit mo at talagang pumapasok siya sa katawan mo. Kaya nakakaloka. So, yan yung lamig na nakakasakit talaga. Pero, ganyan yan, mga ilang araw lang yan. Tapos, pag na-adapt na ng katawan mo, hindi na siya malamig kasi na-adapt na. So yun, so medyo talagang grabe. Bukas siguro mas malamig. Magdadala na ako ng jacket or coat. Ganon, ang bongga, di ba? So yun, so syempre, another chika na naman tayo about Chelsea Manalo. So yung iba sinasabi nila na hindi nga daw to si Chelsea makakapasok ng top 12 sa Miss Universe. So nakakalungkot naman kung ganun yung tingin niyo kay Chelsea Manalo. Samantala, yung owner mismo ng hotel, nabigyan daw siya ng pagkakataon na makausap si Chelsea Manalo hapon. Oo. So talagang habang daw tinitingnan niya si Chelsea Manalo, naramdaman daw niya yung sweetness, tapos yung kindness, di ba? Saka talaga daw masasabi daw niya na talaga daw ang beautiful ng kandidata natin. Honor yun ng hotel, humanga kay Chelsea Manalo. Bakit hindi tayo humahanga? So doon ako naniniwala talaga na yung katangian na meron si Chelsea Manalo na kaya niya talaga mag-penetrate dito sa kompetisyon. Kasi nga naman, ay nako, sino ba namang tatanggi, di ba? Sa katangian na meron si Chelsea, I think ayun talaga yung pwedeng magpanalo sa kanya at magdala sa susunod na round. So siguro ang iniisip ng lahat, kaya yan si Chelsea Manalo ay parang feeling nila hindi yan makakarating sa dulo ng competition. Thank you girl yan. Kahit nga daw top 30, hindi daw kaya pumasok. Sabi ko, grabe naman. Siguro dahil nga nasanay kayo, gusto niyo talagang palaban, eksena, tapos nandoon siguro gusto niyo talagang pumapalo yung kandidata at talagang masasabi niyo na kaya niyang makipagsabayan. Ako naman parang just give a time for our candidates na may penetrate niya yung kanyang galing dito sa competition, and I think kaya niya, di ba? Hindi lang naman yung owner ng hotel ang napahanga ni Chelsea Manalo, kahit din yung mga ilang sponsors, di ba? So nakita talaga nila yung beauty na meron si Chelsea Manalo, kaya kinuha nila. Tapos in fairness sa kanya, day by day, talagang nagle-level up talaga yung styling niya, nagle-level up talaga yung niya. At kabugera, kayang makipagsabayan, di ba? Kung iisipin mo, kaya niyang sumabay kay Miss Peru, na si Miss Peru, kung makikita mo na talagang sobrang grabe yung beauty na meron si Peru. And then, lumilevel yung beauty niya doon So, ibig sabihin, hindi naman nalalaman yung ganda niya. Yung ibang ang kakilala natin na kandidata, hindi na natin naramdaman kung ano na yung laban nila, di ba? So, si Chelsea, very natural yung ipinapakita. Natural yung lumalabas sa kanya. At higit sa lahat, talagang, alam mo yon na very unique yung dating. Kaya, yon. So, medyo nalungkot lang din ako dito sa Missology kasi talagang wala sa top 10 nila si Chelsea Manalo. Nasa top 18 nila. So, at least top 20. But, kung nakikita nilang ganon, wala tayong magagawa doon. At ayoko naman silang kumbaga parang choices kasi nila yun, kung sino yung gusto nila. But ako, naniniwala ako na hindi lang yun yung mararating ni Chelsea. Sabi ko magtiwala lang tayo. Dito naman sa sa Boys for Change, nasa number 12 tayo sa voting.
So guys, baka naman gusto natin iboto si Chelsea Manalo para naman mag-penetrate pa siya ng medyo mataas-taas. Ako pagdating dyan, okay lang naman na hindi natin makuha yung number 1 spot dyan. Actually, kahit nga top 10 lang, okay na ako eh. Kasi parang feeling ko, hindi naman natin kailangan makipaghabulan. Nung last year, di ba, nakuha natin yung Boys for Change. Tapos, ang tagal pang ibigay kay Michelle D. So, after nga ng makuha ni Michelle D yung number 1 ng Boys for Change, National Costume, ano pa ba yung award na nakuha ni Michelle D? Meron pa eh. Pero hindi naman siya nilagay sa top 5, 'di ba? Kung tutuusin, nung last year puro Michelle D talaga na mayagpag. Pero ngayon, okay lang 'yan na kung hindi tayo mamayagpag sa botohan. Pero syempre, wag natin pabayaan. Ilagay natin kahit siguro sa top 10, top 5. Kaya naman natin 'yun eh. Basta wag na lang tayo yung wag na lang natin pabayaan si Chelsea. Kumbaga parang ibigay natin yung best para sa kanya, di ba? So, yon. Kasi parang feeling ko, dapat mag-focus talaga si Chelsea doon sa laban talaga. Kasi, ayun talaga ang magdadala sa kanya doon sa dulo ng competition, di ba? Malay mo, di ba? Maging Miss Universe yan, o di maloka ka, di ba? So, yon. So, hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran niya dito. But, siguro tiwala lang talaga. Hindi ko naman sinasabi na oy, mananalo dito si Chelsea Manalo, siya ang mananalo Miss Universe dito. Hindi ko sinasabi yon. May possibility na pwede mangyari yon, pero hindi ko alam. But nandoon ako, siguro makarating lang yan sa top 12, okay na. 'Di ba? Parang ang laking achievement na yon. At kung kakayanin niya pa na mas magtumungtong ng top 5, bongga yon. Sabi ko nga sana makatungtong siya ng top 12 para maipakita niya yung evening gown niya, 'di ba? Kasi for sure bongga yung pinaghandaan nila diyan. At ayun, so tignan natin, 'di ba? Malay mo. So 'yon. Sabi ko nga, kung napahanga niya yung owner ng hotel, 'di ba? Kung talagang na-amaze sa kanya at natuwa sa kanya, so ibig sabihin kaya niya pa na pahangain yung ibang tao katulad ng mga hurado. Ako doon naniniwala ako na kaya niyang kuhanin ang simpatsya sa kanya ng mga huradong uupo dyan. And I think yung beauty na meron siya matutuwa sa kanya. Siguro kailangan lang talaga niya na magpabongga para sa kanyang preliminary competition. And then, tignan natin, di ba? Malay mo, mag-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition. So, I'm so excited for her. So, yun ang katangian na meron si Chelsea Manalo. Siguro yung pagiging professional niya, the way kung paano siya kumausap ng mga malalaking tao dito, doon talaga ako believe sa kanya. And I think kahit si Raul napabilib niya nung time na nabigyan siya ng pagkakataon na makausap niya to. For sure. And then kahit siguro si Kun An. At kung ibabase ko sa mga reaction nila, yung mga sa tuwing makikita nila si Chelsea, I think, sabi ko, kahit si Miss Thailand ay parang feeling ko mas kayang lagpasan ni Chelsea Manalo, di ba? But syempre, nandoon tayo na kasi beauty kasi, naka-base kasi yung iba sa beauty. Titingnan nila dapat may beauty talaga. At yung beauty, ayun yung feeling nila na talagang magkakabog sa isang Chelsea Manalo. But ako, hindi yung beauty. Tinitignan ko dyan kung paano ba siya sa kabuuan niya. Kasi kung ganda, may ganda naman talaga si Chelsea na ibubuga. Pero ano yung kabuuan niya? At eto nga, 'di ba, napapahanga niya yung may-ari ng hotel. So malaking factor 'yun, 'di ba? So honor 'yun, 'di ba? Isa 'yun sa mga malaking sponsors. So malaking factor 'yun yung na-amaze siya kay Chelsea Manalo. And bongga yan, 'di ba? So 'yun. So guys, tulad nga na sinabi ko, supportahan lang natin si Chelsea. And then ayun, totoo naman, 'wag tayong mag-expect
But nandoon na ipagdasal natin at maniwala tayo sa kakayahan na meron si Chelsea Manalo na kaya niya dalhin ang laban na to. At nakikita naman natin, di ba? Talagang binibigay niya yung best niya. Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, ikaw ba na-amaze ka rin ba na malaman mong na-amaze kay Chelsea Manalo ang isa sa mga malaking sponsors dito sa Miss Universe? Ito nga ang owner ng hotel. Tingin mo, malaking advantage ba to kay Chelsea Manalo na purihin siya ng may-ari ng hotel? So, tingin mo, kaya ba ni Chelsea Manalo talaga na mailaban ang Pilipinas hanggang sa dulo? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang guys, magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.